Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ngayong umaga, isa pong Entrepinoy ang ating makakasama at katulad po ng nabanggit ko sa ating simulain ay talagang batang-bata pa itong ating guest Entrepinoy at siya po ang co-founder ng Dough Creamery at bahagi din po siya ng BAM Philippines. At live na live natin siyang makakasama dito sa studio kaya i-welcome na po natin si Mr. Bradley Go. Sir Bradley, good morning! Good morning po sa mga nakikinig. Good morning, Sir Iro. Yes, thank you Sir Bradley for joining us today. Yeah, my pleasure po. 'Di ba? Katulad nung nabanggit ko kanina, napakagwapo. Lamang lang po siya sa puti. Pero naligo naman. Parehas. Oo. At Sir Bradley, bago natin simulan itong ating masayang talakayan this morning, Sir, baka meron po kayong mga gustong batiin or personal greetings. Gusto ko lang batiin yung nakikinig ngayon mom ko, brother ko. Sige po, pangalanan niyo po sila. Susan ko, mom ko. Tapos brother ko, fiancé ko, and mom niya. Ayan, hello po sa inyo and for sure, nanonood sila. Kung hindi man, ang kagandahan ng ating live stream, Sir Bradley, pwede itong balikan. Yung mga team replay, yan, pwede nilang balik-balikan itong ating palatuntunan. Kamusta naman po kayo ngayon, Sir? Okay naman. Nakatulog naman. Nakatulog. Mabuti. Buti ka pa. Hindi, nakatulog din naman ako. Ayan. Okay, kayo nga po, Sir, ang co-founder ng Dough Creamery. Sige nga po, para po sa kabatiran ng ating mga kaagapay, ano po ba ang nature nitong inyong business? So, si Dough Creamery, isa siyang dessert store. So, yung concept namin ang galing sa parang level up version ng dirty ice cream sandwich. So, yun yung flagship product namin before. Instead of Monay, ginawa namin Monay cone. Oh, Monay cone. Opo. Oh. Tapos doon namin nilagay yung ice cream. May iba-ibang flavor sa loob. Cheese, ganun, chocolate. Oo. Tapos, nag-operate kami ng 5 years sa SM North. Now, because while observing yung mga customers namin, parang tingin namin it's about time na i-restructure yung business. So, we're actually restructuring to become a dessert cafe, hindi lang po dessert stall. So nagsimula kayo dito nga sa mga masasarap nating ice cream. Yes po. And to be particular, dirty ice Dirty cream. ice cream. Familiar ba kayo doon, mga kaagapay? Ito yung mga naglalako sa kakalsadahan natin at isa sa mga talagang patok na klase ng ice cream, yung pinapalaman sa yes Monay at isa ako sa mga talagang fan ng ice cream na pinapalaman sa Monay. And eventually, nag-improve pa. At Yes ngayon po. nga ay dessert, Dessert cafe cafe na po. Cafe na. Sa Green Hills po, mag-open kami soon. Oo, ilapit nyo lang po ng kaunti Sige. sa inyo yung Okay mic. po. Ayan, okay na? Ayun, para mas marinig daw ng ating mga kaagapay ang inyong ginintoang tinig, Sir Bradley. Thank you. At sino po ba ang nakaisip ng ganitong klaseng negosyo, Sir? So, me and my cousin, tsaka brother ko, and a couple of partners, parang college pa ako, nung pag-graduate pa lang ako. Tapos we just wanted to start a business. So, parang nagmi-meet kami every week kung ano ba yung pwedeng i-start na negosyo. Then we ended up na, yun nga, biglang through our conversation, biglang naisip namin, gusto namin food. Tapos biglang pumasok ngayon sa utak namin yung dirty ice cream sandwich. Tapos parang, paano natin i-level up to? Ikaw ba, Sir, personally, favorite mo ang ice cream? Opo. Anong flavor ng ice cream ang favorite mo? Gusto ko yung mga classic flavors po, yung mga chocolate, gano'n po. Oo, chocolate, pwedeng ube, Chocolate strawberry. ube, opo. Ngayon, Cookies and cream. Ngayon, ang dami ng varieties, ang dami ng flavors Opo. ng ice cream. And now, dito po sa inyong negosyo as a dessert cafe, ano ba yung mga patok na products po ninyo na talagang binabalik-balikan ng inyong customer aside dun sa ice cream natin? So, aside from yung ice cream, meron kaming Monay cone. Ay, sorry. Yun nga pala yun. Doon nilalagay yung ice cream. Oo. Opo. Meron kaming milkshakes. Milkshake. Meron kaming mga parfait. Yun. Tapos sa itong bagong magiging cafe, meron na din kaming mga kape. Tsaka, magkakaroon na kami mga crepe.
Crepe. Naku, isa rin yan sa mga paboritong dessert natin, ano? Oo, ng ating mga kaagapay. And is this your first business? Ano ba yung background nyo? Kayo rin ba, bago kayo nagnegosyo, naging empleyado rin po ba kayo? Yes, nag-work ako for a couple of years Mhm. sa isang custom garment. So nag-work ako sa labas. And then you decided na to put up your own business together with your partners Yes po. dito sa inyong negosyo. And when it comes sa ganitong klaseng industry, food industry to, ano ba yung mga usual challenges, sir, na inyong na-encounter? Yung usual challenges po, yung paiba-iba ng pricing ng mga ingredients. So minsan ang hirap kasi you want to be competitive. Yeah. So titingnan mo yung mga prices ng mga competitors mo. Bawal ka naman maging sobrang taas. Minsan yung mga price ng mga ingredients tumataas. Pero kailangan mo pa rin mag-remain competitive. Lalo na tayo ay dumaranas ng inflation Yun nga po. sa ating bansa at alam naman natin kapag may inflation, domino effect yan. Yes po. Talagang mag-move, mag-adjust yung presyo, lalong-lalo na sa ating mga raw materials, lalo na sa pagkain, sa paggawa ng ice cream, hindi naman basta-basta ang pag-purchase ng ating gagamiting materials or ingredients sa ating mga masasarap na dessert. And syempre as business owner, hindi lang naman yung ingredients, at yung iba pa na mga cost, kundi yung isa rin sa mga pinagtutuunan natin ng pansin, yung ating partnership with our suppliers. Yes diba? Bilang isang negosyante, mahalaga yan Kasi hindi naman lahat meron tayo. Kaya nangangailangan tayo na as business owner na mag-seek din ng help from different suppliers na makakatulong sa atin na ma-provide yung needs natin for our company or business. And siguro dahil napag-uusapan na nga natin itong mga challenges, isa rin sa mga pagsubok na kinakaharap ng isang negosyante yung yung pakikipag-usap with different suppliers at syempre sa ating mga suppliers meron din tayong mga kasunduan. Yes po. Agreements, lalo na sa pagbabayad sa kanila. At ilan nga sa mga nakakausap kong negosyante, isa rin sa mga na-encounter nila ay yung minsan hindi sila nagkakasundo. And sadly, ilan sa mga negosyante ay hirap na hirap sa pagsunod sa napag-usapang agreement between them and yung supplier. Minsan pa nga, may mga pagkakataon na ginigipit yung mga supplier na bayaran sila kahit meron namang means to pay them on time. At sa inyo, sir, bilang isang negosyante, is paying on time sa ating supplier is a responsible thing to do? And do you think kailangan ba talaga to? Lalo na magandang practice para sa ating mga business owners. Yes po. Especially sa mga kapwa Christian business people. Like from the get-go, usually alam na ng mga suppliers na Christian kami kasi they will ask, mag-resibo ba kayo o hindi? Usually may plus 12% if may resibo. So, we would say na yes, mag-receipt kami. So, medyo weird kasi sometimes yung mga as Christians, yung mga hindi pa strong in their convictions, parang they pick and choose saan sila magsa-stand firm. So, they would say na, gusto namin ng receipt. But then, hindi mo naman binabayaran on time yung suppliers. So, especially if they don't have the same convictions. Tapos, like nasabi nga ni Brother Lee, yung previous guest, na sometimes we're the only Bible they see. So, minsan, alam nilang Christian, humingi ng resibo. Pero ngayon, ayong bayaran yung supplier. So, medyo parang magtataka sila. Di sana hindi ka na lang, kung di mo mababayaran kagad-kagad, hindi na lang kita binigyan ng resibo and all. Diba? At yun nga yung isa sa mga, sabihin natin temptations when it comes to our business. And malinaw na bilang isang negosyante, hindi dapat option yung
magbabayad ba ako on time o hindi. Yes po. Dapat as Christian business owner, automatic sa atin yon. Na tamang sinabi mo yung nga nabanggit nga ni Sir Lee, 'di ba, sa ating previous episode. Bilang isang negosyante, especially Christian business owner, mahalaga sa atin yung integrity. Yes. Mahalaga na pinangangalagaan natin yung honesty, yung pagiging tapat sa ating mga suppliers. At the more na hindi tayo nagbabayad ng maayos, maaaring nagbabayad pero hindi naman on time sa ating suppliers, it will leave bad reputation at bad impression Yes, po. sa ating kumpanya, lalong-lalo na sa ating business owner. And sa inyo, sir, sa inyong negosyo, paano po ba yung practice ninyo when it comes sa inyong pakikipag-usap sa inyong suppliers? Kami, we really try to pay on time and pay na kagad. As in, kung kaya full, edi full na. Kasi, like, not all, but some of yung mga suppliers, aminado naman sila na, sir, okay lang down payment na kasi abonado kami. So, kawawa naman yung mga other partners. You want na, parang mahirap magnegosyo kung walang trust even with your suppliers. So, if you want to do business for a long time, dapat kasundo mo din yung mga suppliers para they're happy serving you as well. Yun po. Naalala ko tuloy yung sinabi sa Bible, napakaganda nito maikli siya pero very practical, yung Matthew 5 verse 37. Simply let your yes be yes and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. So, dapat as business owner, yun nga yung integrity na mapapanatili natin. Kaya pag sinabi mong, I will pay you on time, paninindigan mo yon. Hindi mo siya i-delay, hindi mo siya sisikapin na malate. Kasi yun nga naapektuhan nga yung ating reputation. Not just your business, but also you as Christian business owner. Sa inyo, itong binasa kong verse, gaano to kahalaga sa inyo na let your yes be yes and your no be no? Actually, medyo na-convict din ako personally. Kasi sometimes, iniisip natin may gray area na hindi mo na ako sagot or medyo malabo yung sagot. Pero, yung gray area nakasulat dito na anything beyond this comes from the evil one. So, sa ibang translation, sabi diyan sa Tagalog, kung hindi mo napapanindigan yan, para ka nagsisinungaling na. Yun nga. Minsan parang inisip natin, hindi naman tayo nagsinungaling, hindi lang tayo sumagot. Pero minsan, mas lalo na, yun nga, may other parties involved. If hindi ka klaro, for sure may kawawa Either business mo or business nila. Parang if, for example, may mga special cases naman na, like, may mga companies na are going through hard times and medyo umasa sila sa cash flow. But I think, rather than hindi mo sinabi yung plano sa supplier tapos nagtataka na lang sila bakit hindi ka nagbabayad on time tapos sila naman magkakaproblema sa cash flow, better be honest na lang na, hindi ko kayo mabayaran ngayon. Okay lang ba gumawa tayo ng payment terms na mapagkasunduan nyo? Kaya mahalagang reminder yan lalong-lalo na sa ating mga kaagapay na nakatutok sa atin ngayon. If you have a business at ito nga ay patuloy na nag-e-expand at binibless ng Lord, the more na nagiging malaki din yung ating responsibility. Kaya nga po ang pagnenegosyo, hindi po yan biro. Kaya lagi natin sinasabi dito sa ating palatuntunan na kapag kayo po ay papasok sa larangan ng pagnenegosyo, hindi po dapat yung sarili nating will yung nasusunod, kundi yung kalooban ng Panginoon. Kasi hindi lang po ito usapin kung paano mo mai-improve o mapapaganda pa ang produkto mo, kung paano pa yung strategies nyo, marketing strategies nyo, kundi ito rin pinuprune din, ini-improve din yung ating karakter bilang isang negosyante. At dito rin natetest, paano ba tayo o gaano ba tayo nagtitiwala sa Panginoon when it comes to our business. At isa nga pong aspekto dyan, syempre, yung ating pangangalaga ng integridad at pagiging tapat sa ating mga suppliers when we, every time na nagpipay tayo sa kanila. And ito pong pinag-uusapan namin ni Sir Bradley ay na nakapaloob po yan dito sa ating BAM workbook na talaga
talaga namang malaking naitutulong Yes sa po. mga katulad po ni Sir Bradley na isang Christian business owner. At dito po sa inyong journey din as negosyante, entrepreneur, may mga observations po ba kayo or kakilala na dumaan din po sa ganitong struggle at ano po yung naging epekto po nito sa kanila? Specifically doon Sa, sa paying on time. yes, sa ating mga suppliers. Ah, may may kakilala ko na actually hindi ko sobrang maalala. Mhm. So, more on sa contractor. Contract. Oo. Yeah. Yung mga contractor, 'di ba, magko-construct sila, so bibili na sila materyales. Mhm. So sometimes if hindi mo sila binayaran on time, kawawa abonado. Oo. Tapos biglang sabihin nyo na, hindi na pala kami tutuloy, edi kawawa naman. Oo, napurnada pa, Yes po. yung kanilang usapin. And as a Christian business owner, Sir Bradley, how do you think God is being honored when a Christian business owner pays on time? Ayan, magandang pag-usapan natin ito, sir. Yes po. I think by doing so, you're giving God the glory na parang yung mga tao, they will be able to see na, we can trust these Christian business people na ayaw natin yung opposite na, Christian, ayaw ko makipag-business dyan, magulo yan. O hindi nagbabayad on time. Gusto natin na we're giving God's name justice kasi we're representing Him. Yeah. Now, when people, especially the non-believers, they'll actually be excited na, supplian kami, Christian. Parang na-interested tuloy akong mag-attend. Part ka ng story ng ibang tao eh. Kahit nasabihin natin hindi directly. For example, if may friend ako, let's say, ini-invite ko mag-church, tapos yung only naalala niya about Christians is may workmate akong Christian, mabait, masipag, or yung boss ko Christian, or yung sinusuplayan ko Christian, laging mabait, pagpunta ako sa office nila, may pakain pa. So parang it leaves an impression eh. And sometimes it's it makes it more welcoming and more enticing for people to come to know Christ. Kaya yun yung hamon sa ating mga business owners, lalong-lalo na ikaw, kaagapay na mananampalataya ng Panginoon. Kasi kung sinasabi natin na si Lord ang business partner natin sa ating pagnenegosyo, dapat anuman yung mga proseso o kung paano tayo makipag-usap sa iba't ibang tao, especially our suppliers, dapat nakita talaga doon na tayo ay merong isang salita. Ang sabi nga sa malalim na Tagalog term meron tayong palabra de honor. 'Di ba? Mahalaga 'yon na we always follow ano yung napag-usapan. And siguro isa ring tanong ko din sa inyo, Sir Bradley. Paano ba sa pagbabayad ng tama sa ating mga supplier, paano ba nagiging blessing yung company na yon, sa ating mga suppliers? Ano yung inyong masasabi doon, sir? Yun nga, representing BAM, Business as Missions. Yeah. Yung business mo, it's also a mission field. Mm-hmm. So, parang you do missions, you do business in a way na it blesses other people. Mm-hmm. Yun, kung negosyante ka, meron ka mga employees mo, and when you pay on time, 'di ba? Parang you're taking care as well as yung mga employees ng mga suppliers mo. 'Di ba? And if business is good, you're able to take care of yung mga people, mga employees mo and employees ng others, 'di ba? So parang you're being a vessel that God uses na to provide for people. Yun po. Mahalaga talaga na
yung company natin, yung business na meron tayo, nagiging blessing din. Hindi Yes lang po. sa ating mga empleyado, kundi sa ating mga nakakausap. And mga kaagapay, si Sir Bradley at his young age ay talagang siya po ay nagmamanage na ng kanyang negosyo. At nakikita natin kung paano binibless ng Lord ang kanilang company. At isa din dito sa blessings na binabanggit ko, you're part also of BAM Philippines. Yes po. Sir Bradley, can you share sa ating mga taga-subaybay paano po kayo naging part at paano niyo po nakilala ang Business as Mission Philippines? So, pakinggan ko sila nag-speak before sa isang church camp. Mhm. Tapos, sakto, I was struggling during that time kasi parang, let's just say, a government unit was asking if pwede ako maglagay and all. Ako, nagde-delay tactics ako kasi wala sa conviction ko. I mean, nako-convict akong wag kasi of course, as Christian, we shouldn't pay bribes. Mhm. So, medyo nagde-delay ako. There's a few times pumunta pa ako sa LGU and nakiusap and sinabi ko, sorry, Kristiyano po ako. Mhm. So, alam kong gusto niyo lang tumulong pero hindi po ako makakapaglagay. Yeah, oo. Yung Tapos, mga under the table. Yun na, po. ano, Tapos oo. sometimes they would, mananakot pa sila. Sabihin nila, sir, kung di ka nagbayad, naglagay, subject to re-evaluation. Ganon. So, mag-excuse ako, sabihin ko, I'll talk with my partners and balikan na lang kita. Mhm. So, nung narinig ko sila mag-speak, I messaged one of the founders. Aha. Then I asked advice and she said na if all of you are Christians naman, then just take the hit kasi you're doing it for God naman. Mhm. Yun. So, we were ready to take the hit na to pay in full na lang kahit na medyo lugi kami. Mhm. So, I went there and nakiusap ako one last time. Sabi ko, sorry talaga kasi Kristiyano kami. If kailangan mag-pay in full, we'll just pay in full. Yeah. Mhm. Yun. Tapos, yun, they were gracious. Of course, not every story is like this. Mhm. Pero they were gracious na, sige, di na namin tataasan pa. You can just pay this full amount. Pay directly na to the cashier. So, it's not under the table na. Mhm. Yan. Mhm. And praise God dahil grabe yung conviction at talagang you stood firm sa ano yung sinasabi ng Panginoon when it comes sa ganyang aspekto. At pinag-uusapan din po natin yan Isa yan sa mga challenges din ng ating mga negosyante, yung bribery. At alam naman natin sa lente ng Panginoon, hindi po yan nakaka-honor sa ating Diyos. Kaya isa rin po yan sa ating i-avoid. And nung naging bahagi po kayo ng BAM Philippines, as Christian business owner, paano po kayo natulungan ng BAM na ma-shift ang inyong perspective lalong-lalo na sa mga struggles na may kinalaman po sa pagbabayad on time sa ating suppliers. Pagdating sa pagbabayad on time sa suppliers, sorry, meron akong insight sa mind ko. Can I share that? And Go back ahead, there? sir. Yeah. Uh-huh. So, sakto kanina, yung yung Devo ko was on 1 Kings 19, if I'm not mistaken. Mhm. Tapos, it's about Elijah. Mhm. Tapos, si Elijah, parang after a spiritual win, natalo niya yung mga prophets, diba? Mhm. Mhm. Ngayon, hina-headhunt na siya ni Queen Jezebel. Yeah. So, nag-flee siya. Tapos, parang ina-isolate niya sarili niya. Tapos parang ayaw na niya. Parang sasabi niya, Lord, ayoko na. I'm paraphrasing, of course. Yeah. But parang tinawag siya ni Lord. Tapos, pinaalam sa kanya ni Lord na, there are actually 7,000 other people who haven't bowed down to Baal. Diba? Tapos parang nabuhayan siya because of that. Mhm. I think when it comes to BAM Philippines being a blessing to me, and hopefully the blessing to yung mga magjo-join pa, is sometimes yung hirap is we feel alone. Sometimes nga may spiritual wins, pero after ng spiritual wins, drain ka. Parang, Yes. Just like Elijah. Ganun nga. Diba? After nung kanyang sabi nating battle doon sa mga sa mga sumasamba kay Baal, nagtagumpay. Alam naman natin nagtagumpay si
Prophet Elijah. You can read that sa 1 Kings chapter 19, kung paano pinatunayan ng Diyos yung kanyang katapatan kay Prophet Elijah, at patunayan na talagang buhay ang Diyos. And after nga nun, talagang na-burn out siya. Na-burnout siya. Oo. So, tayo as Christian business people, prone din tayo. Minsan nananalo tayo. We're able to stand firm sa convictions natin. Pero afterwards, burnt out tayo. Tapos kailan ba yung next battle? Ulit pagod na ako. But, parang, it's comforting to know na madami pala. Just like Elijah, madami pa palang believers, diba? Madami pang hindi nag-bow down kay Baal. Madami pa siyang kasama. So, before, lagi ako burned out kasi I thought I was alone or konti lang kami. But when I was able to join sa BAM, parang na-realize ko, madami pala kami. Tapos many of us share the same struggles. Tapos sometimes we laugh about it na medyo nakakatanggal din ng burden. Yan po. And gaano rin ba kahalaga, Sir Bradley, sa ating Christian business owner, na meron silang community na masasamahan katulad ng BAM Philippines? Yes po. Sobrang importante po. Mababurnout ka talaga eh. Parang you can do it alone for a certain period of time. But if you don't have brothers and sisters na who help you out or who encourage you, parang no man is an island talaga eh. Yeah. If you mababurnout ka talaga and ayun, mawawalang gana ka na. Parang magiging, rather than doing your business for God, parang tinitiis mo na lang yung negosyo mo. Diba? So parang that's not a good way din naman to work. Oo. And siguro yung iba nating kaagapay ngayon, they might be wondering, ano bang meron kasi dyan sa BAM Philippines? Can you describe? Ito ba ay tama ba? Bunga ba tong parang grupo lang o parang samahan lang ba to? Ano bang ginagawa dito sa BAM Philippines? Bakit natin ito tinatawag na community or rather family? Yun. So it's more of a community. Hindi siya hindi siya nagsosolicit, wala. So we just gather together as Christian business people, diba? Parang sometimes like word of mouth, like you invite your friends kung may mga meetups, diba? Tapos parang sometimes may mga speakers, sometimes fellowship lang. And you're able to talk with fellow business people na who have the same faith and convictions. Yan. At ang kagandahan pa dito sa BAM Philippines, hindi mismo pinag-uusapan, ano ba business mo? Yes. Ano ba meron dyan? Yes. Kundi ang pinag-uusapan mismo, ikaw mismo, as business owner, kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Ano yung journey mo? Ano ba yung mga pinagdadaanan mo ngayon? And having BAM Philippines as your community, talagang ginagamit ito ng Panginoon, para tayo as a business owner, mas lumalim pa tayo at mas maunawaan natin, ano ba yung sinasabi ng Lord, when it comes to our business. Dapat ba tayong nag-under the table? Dapat ba tayong nagpapadala sa mga compromises? Yung mga natututunan natin na hindi dapat. At bumabalik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Pa rin natin yung perspective ng Panginoon kung paano natin mamamanage ng maayos ang ating negosyo at syempre tulad ng sinasabi natin dito sa Entrepreneur Special, ang perfect business partner natin walang iba kundi ang Panginoon. At nakikita ko ang ating orasan, talagang paikli na ng paikli. Ganun lang yon, Sir Bradley. At nawa po mga kaagapay ay mayroon po kayong mga takeaways at natututunan dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. At kasama nga natin si Mr. Bradley Go. Kung meron po kayong mga takeaways or lessons, feel free to comment that or post that sa ating chat box. At mamaya po talagang babasahin po namin lahat ng yan. And siguro as we wrap up, Sir Bradley, dito nga sa ating napag-usapan mula sa ating workbook na BAM Business Pays on Time. Ano po yung challenge na gusto niyo pong iwan sa ating mga taga-subaybay ngayon, lalong-lalo na yung ating mga negosyante? Yes. Siguro I'll just use the verses na dito sa workbook. So, yun nga na-mention kanina ni Kuya Aro, simply let your yes be yes and your no be no. Be honest sa mga ka-dealings nyo. If ano ba yung kaya nyo i-pay, ano hindi. And mag-agree muna kayo before wag ka mag-yes tapos bago maghanap ka ng means to pay. Tapos madedelay tapos kawawa naman yung supplier mo.
And yung last verse, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, Matthew 5:16. yes po. Mhm. So, in doing good business, makikita makikita ng mga tao yung good deeds natin and praise God in heaven. Na parang yun ay magiging introduction nila towards God, towards Christianity. Yun lang po. Yun nga yung sinasabi nila na as Christians, we represent Christ at tayo nga yung nagsisilbing walking Bible, lalong-lalo na para sa ating mga kaibigan o kakilala na wala pang personal na relationship sa Panginoon. Kaya mahalaga po na as we do our business, lagi nating ipapanalangin sa Panginoon, Lord, paano ka namin i-honor so our business? Lord, tulungan mo kami na hindi mag-give in sa mga compromises. At dito nga sa sinishare natin every Monday katuwang ang BAM Philippines, isa lang naman yung ating mensahe dito na sa ating pagnenegosyo, wino-worship natin ang Panginoon. Hindi po yung trabaho o negosyo ang ating wino-worship, kundi yung ating business. Ino-offer natin yun as worship para sa ating Panginoon. And when we do that, ay talagang na-honor natin ang Panginoon. At talagang may clean ang ating oras. Kaya with that, Sir Bradley, maraming salamat for sharing your story, yung journey as business owner at sa inyo nga pag-share din ng insight ukol nga dito sa ating topic na BAM Business Pays on Time. And we pray na patuloy pa po kayong pagpalain ng Panginoon at i-expand pa ng Lord ang inyong business. God bless you, sir, and good morning po. Yes, God bless po. Thank you din po sa opportunity. Mga kaagapay, nakasama natin si Mr. Bradley Go, isang entrepreneur, isa nga po siya sa mga co-founders ng Dog Creamery at bahagi din po siya ng BAM Philippines. Nawa po mga kaagapay ay marami po kayong mga natutunan at ano man yung mga lessons na inyong naintindihan o natutunan today, i-share nyo po yan sa ating comment section. Kami po ay excited ng malaman ang inyong mga insights about our topic, BAM Business Pays on Time. At sa mga kaagapay nating na-encourage, yung mga business owners dyan, if you're looking for a community of business owners, narito po ang Business as Mission Philippines. And to know more about their ministry, you may visit their official Facebook page. I-search lang po ninyo ang Business as Mission Philippines o ang businessasmission.ph. Yan po ang kanilang website. At good news, magkakaroon po ng Business or BAM Philippines Conference this year, this coming October 17 to 18. So, i-check nyo lang po yan sa kanilang Facebook page. At sa ating Bradley Go, sige po, i-share nyo lang po ano yung mga takeaways po niyo. Ganoon din kay Lily Villarico, kay Vincent Garcia from United Kingdom. Hello po sa inyo. At kay Ate Razel Deliva, pa-shoutout daw dyan sa mga kapatid natin sa Batya Community Baptist Church. At kay Kuya Epifanio Salvador. At bumabati rin from Hong Kong si Ma'am Gina Lin. At busy daw sa pag-prepare ng kanilang ulam na steam fish. Ayan, wow, ang sarap. At meron pang veggies on the side. Nako, enjoy your meal mga kaagapay. At dito na rin po, pansamantala nagtatapos ang ating palatuntunan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin this morning. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakatuwang sa broadcast, ang mga kasamahan natin dyan sa Bocaue Transmitter site. No problem. Maraming salamat kay Kuya Reggie. Reggie sa control. Salamat po. Sa ating RTV na kasama natin si Kuya Bong. Awesome! At syempre, salamat din sa assistance ni Shai. Hi po! At sa ating broadcast engineering team na sina JB Tabua at Angelo Menor. At susunod na ang ating balitaan sa Tinig Balita. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Orwell Mendoza, para sa Entrepinoy Special sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV.